is the inclined loads. Ito class, itong inclined loads na to, napakahalaga niya sa trusses. Kailangan natin tong inclined load sa trusses class. Kaya makinig lang mabuti para ang buhay ay amazing. Okay. Pangit yung drawing Siguro ganyan. Parang nasa quiz to Okay. Meron tayo sabihin natin na 5 kilonewtons. Point load lang, no? Kilonewtons lang. Expect class na kapag inclined loads, ibibigay ko yung slope. Yan. Ay, naku. Sabihin natin ito si 3, 4. Yan. And 5 na lang, no? Siguro. Ganyan. So, kayo class, halimbawa, binigay ko na yung slope, no? Ayan. Binigay ko na yung slope. Ganyan. Depende sa inyo, class, kung gagamitin nyo yung slope. No? Kasi kung gagamitin nyo yung slope, kunin nyo muna tong hypotenuse, which is 5 nga siya. Kasi, di ba, ang gagawin nyo dyan, kapag inclined loads, meron siyang, ayan, meron tayong force na horizontal, di ba? Force X and force Y. Sir, bakit namin kukunin yung components na yan? Okay. Kasi class, pag hindi nyo siya kinuha, kapag minoment nyo yung yung inclined load na yan, hindi mo alam kung saan siya pupunta, di ba? Alam nga namang mag-shortcut siya na pag ganun. Hindi siya pwedeng pag ganun. Walang pag ganun na ikot class. Ano yan? Kakaibang ikot na siya. Halimbawa, lagyan natin ng meters, which is 5 meters, 5 meters. Sa gitna na lang siya, no? Pangit na tuloy yung sulat ko. Okay, ganyan, no? Okay. Hindi naman natin pwedeng sabihin, class, na yung ikot na ito is 5 meters. Di ba? Hindi pwede yon, hindi siya tamang gawain. Ang gagawin natin dyan, class, mamaya. Easy lang to, easy. Promise. Gamit na gamit to sa board exam. Okay. So, kukunin natin daw yung components niya, no? Sa halimbawa, meron muna tayong equivalent. Dahil, class, nasanay tayo sa, ano bang kinasanayan natin, class? Nasanay tayo sa angle, di ba? Mas nasanay tayo sa angle. So, i-solve ko siya using slope, no? And using angle. Okay. So, halimbawa, alisin muna natin to kasi medyo magulo siya. Okay, yan siya originally, di ba? Yung 3, 4. Ang gagawin lang natin dyan, class, kukunin natin yung angle na ito. Di ba? Sabi ko naman, tinuro ko naman na siya. Yan. Kunin natin yung angle na yan. Which is shift tan, di ba? Shift tan 4/3. O, sige. Lalagay natin dito. Baka may mali to kasi. Di ba? Tan theta. 4/3. Di ba? So, that yung theta natin will be 53.13 degrees. Yan na yan, no? So, kapag nakuha nyo na, class, pwede nyo nang burahin to. Eto, pwede nyo nang burahin, di ba? Tapos, eto na yung theta mo, no? Na 53.13. Pwede siyang maging ganyan, no? Tapos, iisipin nyo, class, eto yung, parang ginagawa lang natin, eto yung inyong Cartesian plane. Di ba? Ano ba yan? Pero wag nyo na i-drawing to. Pinakita ko lang, no? Isipin nyo, ito yung Cartesian plane nyo, no? Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, class, yan. Yung angle natin is nakadikit sa x-axis. Lalagay natin. Ito yung x-axis, ito yung y-axis. No? So, kapag nakadikit siya sa x-axis, class, di ba, magagamit na natin yung pag fy is sine, di ba? Pag fx is cosine, di ba? Lagi naman yan, yung kukunin nyo yung nakadikit kay x-axis. Wag lang kayo malilito, class. Paano, sir, kapag ang kinuha namin is eto, na theta, yan.
Huwag nyo na subukan, no? Yung sinabi ko na lang. Sinabi ko na lang. Para hindi kayo malito. Okay. So, ganyan siya kapag gusto nyong gamitin is angle. Okay. So, alisin ko lang to. Nakita nyo naman na. Yan. Okay. So, ganito, no? Okay. Sige, lagay na ulit natin yung components niya. Okay. So, isolve na rin natin yung components niya dito, no? Sa ganito. So, halimbawa, etong una, fx to. Ito yung fy. Lagay na rin natin yung value niya, class. Na yung fx natin, pag sinolve natin, no, fx is equal to 5 cosine 53.13. Diba? Tapos yung fy natin, class, is 5 sine 53.13, no? Is equal to what? 5 cosine 53.13 is 3. Yan. Tapos, 5 sine naman ng is 4. Ganun din, di ba? Okay. So, yan na yung value niya. 3 kilonewtons and 4 kilonewtons. Okay. So, dito naman tayo, class. Kapag slope naman ang gusto nyong gamitin, ang magiging ano mo dyan, class, ang unang step mo lang kapag slope, kukunin mo to, no? Yung hypotenuse. Ang magiging fx mo, class, is equal to 3, hindi. Yung load mo muna, load 5, no? 5 kilonewtons times 3 over 5. Bakit 3, sir, yung ginamit? Bakit 3, hindi 4? Kasi, class, yung 3 natin, eto, horizontal siya, no? Kapag horizontal, same lang din na gagamitin dito. Okay, baka may malito kasi, paano ba natin siya explain ng madali? Okay, ganun talaga eh. Yung horizontal dito, class, na slope mo, which is 3. Yun yung gagamitin mo dito. 3 over hypotenuse, kumbaga ganun siya. Tapos, yung Fy mo, class, is equal to 5 kilonewtons times, eto naman, class, yung Fy natin, since vertical siya, ang gagamitin mong slope is yung vertical din, di ba? 4 all over hypotenuse. Okay lang. Kaya nga magiging 3 kilonewtons to and 4 kilonewtons. Pero sabi ko nga, class, etong slope, depende sa inyo kung gusto nyo siyang gamitin. Pero kung ako kasi, angle na lang. Kasi itong angle, class, mas madali siyang gamitin para sa akin pag nasa trust na tayo. So, dito lang tayo sa angle na lang kahit medyo mabusisi siya. Worth it naman siya para sa akin. So, kopyahin ko lang. Yan. Okay, dito tayo sa medyo nakakalito. Nakakalito talaga siya. So, practicein natin. So, eto, class. Etong load na to. Isipin natin maglagay tayo ng dot na malaki. Yan. Yan. Kumbaga, dyan siya nag-a-act, no? Dyan siya tumitira. Dyan papunta yung... Dyan siya tumitira. Dyan pumupunta yung ano natin. Yung force natin, no? Okay. Tapos meron tayong... Ito yung component niya na Fx and Fy. Which is yung Fx nga natin is 3 kilonewtons. Fy natin is 4 kilonewtons. Kaya kapag kinuha nyo yung resultant, class, ng 3 and 4, magiging 5 lang din, di ba? Kinomponent nga natin, di ba? Di ba? Okay. So, eto, class, yung medyo nakakalitong part, no? Paano ba natin siya padadaliin ng explanation? Okay. So, halimbawa, kukunin natin yung AY and BY. Di ba? And AX. Okay. Ang una kong tip, class, kapag sa inclined tayo, sa inclined na force, diba, ilalagay na natin yung ano, yung mga force mo, no? Ito, yung reaction sa hinge na AY, tapos meron tayong AX and BY.
Okay. Sana nakikita, class? Ayan, amazing. Okay. Ang una yung kunin, class, kasi pinakamadali siya is yung AX. Di ba? Yung AX, class, hindi na siya equal sa 0. Kasi inclined na tayo eh. Magiging equal lang siya sa 0, class, kapag yung beam natin, vertical lang yung kinikerry niya. Di ba? Eh dito, class, meron na tayong kinikerry na load na for horizontal, di ba? Which is Fx and Fy for vertical. So, dalawa na yung components natin. May pahiga and may patayo. Okay. So, una siguro is Ax is equal to 0, di ba? Tapos, sabihin natin na yung direction niya is ganyan. Ganyan. Pakaanan na positive, di ba? So, ano ba yung mga horizontal force natin, class? Titingnan lang natin. Meron tayong si Ax, di ba? Number 1. Ax. Tapos, makikita nyo, class, meron pa si 3 kilonewtons, di ba? Okay. So, 3 kilonewtons, dahil ang force niya is pakaliwa, negative. Negative 3 kilonewtons is equal to 0. May nakikita ba pa ba kayong force na pa-horizontal dyan, di ba? Ito lang naman si Ax and Fx. Okay. Easy, di ba? So that yung Ax mo, class, is 3 kilonewtons. Okay. 3 points, di ba? Meron na tayong points kaagad kapag inclined. So kahit hindi nyo na ma-solve tong dalawa, di ba? May points na kayo. Pero wag naman. Wag ganon. Hindi siya magandang gawain. Okay. Aha. Okay. So meron na tayo, no? Nagets naman sana to. Ayan. Easy lang naman siya. Okay, next tayo, class, kukunin natin si AY and BY. Okay. So, ganito na. Ang gagawin natin dito ay hindi na maganda, no? Hindi na siya ganun ka-amazing. Okay, so ang gagawin natin dito, class, hindi na ganun ka-amazing, no? Okay. Kasi, ang gagawin natin dito, medyo nakakalito na siya. Paano ba siya? Alam ko na, ganito. Ganito ang gagawin natin. Nakuha na natin sa AX. Gawa ulit tayo ng panibagong intro, di ba? Gusto ko kasi maintindihan nyo siya eh. So, halimbawa, alisin muna natin to. Okay. Ito yung point, no, kanina. Mahalaga yung point na to. Yan. Okay. So, eto, class, ayusin lang natin yung drawing. Baka kasi malito yung iba. Yan. Amazing na yan. Okay. So, naniniwala ba kayo, class, na itong line na to, yan, yung line na yan, inclined na line na yan is equal lang din sa line na ito. Yan. Ang pangit. Wait nga. Hindi, ganito pala. Yung line na yan is equal lang din sa line na to. Yan. Yan. So, class, equal lang siya, no? Kasi, ang ginawa lang natin naman dyan, class, hinaba lang natin yung buntot. Diba? Kumbaga, yung force na to, class. Okay, mas madaling intindihin. Yung force na to, class, is equal lang din sa force na to. Kumbaga, kasi yung direction niya, eto, pupunta siya dun eh. Eto, pupunta rin naman dun. Kumbaga, iisa lang yung tatamaan nila. So, ang gagawin natin dito, class, para hindi kayo malito, no? Ang gagawin nyo, etong force na to, mahalaga to, class, mahalaga to makinig. So, etong force na to, class, is ipupunta natin sa dito, padadaanin natin sa tuldok na to, no, sa point na to. Kumbaga, patatagusin natin siya. Try natin siyang patagusin. So, magiging ganito siya. Kung pinatagos na natin siya, no. Kasi, mahalaga siyang component. Ba't ba natin, sir, patatagusin? Kasi, sabi ko nga kanina, eto, pag minoment nyo siya, class, hindi natin alam yung moment arm niya, di ba? Di ba? Hindi natin alam. So, ang gagawin natin, patatagusin natin siya. Kapag pinatagos natin siya, class, eto, ay magiging ganito. Halimbawa, ito siya ni, di ba? Magiging ganyan na siya. Ang gulo ng drawing, Paanohin natin yung drawing. Ang arte nyo kasi, gusto nyo kasi ganito yung beam natin. Ganitohin natin yung beam lang. Ganito lang. Kaya mas gusto ko yung ganitong beam eh.
Yan. So, ito siya. Ito yung point niya kanina, no? Ito yung point. Yan. So, nung pinatagos natin siya, class, naging ganito na siya. Ito na siya. Siguro yung ulo niya dapat, yung buntot niya dapat nandun. Okay, yan. Okay, so no, ito mas maganda na explanation natin. Kung yung ulo natin, class, sa una is nandito sa tuldok, ang gagawin naman natin, class, kapag project natin siya sa another beam, may tawag dito, class, na theorem, pero hindi ko alam. So, sorry, kaagad, okay? Pero ganito lang naman siya. Ang gagawin nyo lang, yung ulo na ito, class, di ba, tumatama siya dito, sa point na yan. Ang gagawin nyo, yung buntot niya naman, class, yung itatama nyo dito. Kumbaga, tinama nyo lang siyang ganun. Di ba? Kasi kanina, di ba? Yung ano natin, yung force natin is nandito. Ayan. Force X and force Y. Eto na, maganda na to. And force Y, di ba? Ganyan na siya. So, kung pinatama nyo na siya, yung 5 kN na to, class, pwede nyo sigurong ilipat dito sa, dito na lang, no? Na 5 kN. Okay lang ba yan? Same lang naman, di ba? Na kung nasa, dito siya kanina sa taas. Kasi ang pangit naman, class, kung yung 5 kN natin kasi andito. Di ba? Parang hindi na siya makita. So, same lang yan. Yan lang din yung, ang meaning lang naman nito, class, yan yung lakas niya eh. So, kahit saan siya nakalagay, 5 kN pa rin siya. Okay. So, eto na siya, no? Yung ulo kanina, class, na nakatama dito sa point, is gagawin ng yung buntot na yung nakatama sa point na yun, no? Tapos, ang gagawin lang natin, class, ilalagay lang ulit natin yung inyong Fy and Fx. Amazing! Okay, andito na ang ating master siomai. Okay, yan na, class, no? So, ang Fx natin and Fy, diba? So, ang Fx natin, class, nakuha na natin kanina, which is 3 kilonewtons and 4 kilonewtons. Amazing, di ba? So, ilalagay lang ulit natin yung mga dimension natin kanina, which is yung 5 meters. Yan, and 5 meters dito. Okay. Yan, nakikita nyo na ba, class? Tapos ito yung mga reaction natin. AY, AX, and BY. Okay, yan. Amazing. So, ganyan na siya. Eto na. Okay, so. Okay. So, napapansin nyo ba, class? Yung inclined natin kanina, ginawa natin ganito. Tapos, yung component niya, nilagay natin na ganyan. No? So that, yung Fy natin, class, pwede na nating i-moment. Diba? Etong 5 kN, class, since na-project na natin siya as components, diba? Pwede na natin siyang hindi pansinin. Etong 5 kN, kumbaga, andyan lang siya, pero hindi natin siya papansinin, no? Kumbaga, eto lang yung naging guide natin para makuha natin yung components netong dalawa, no? Tatandaan nyo, class, kapag pinunta nyo yung buntot dito, yung tail na, ito halimbawa, ito yung head, ito yung tail. Yung tail natin, pinunta natin sa point. Yung Fx natin, class, is tatama lang din sa beam. Di ba? Kumbaga, kapag nag-moment tayo kay B, wala siyang magiging moment arm kasi tatagos lang siya eh, di ba? Ito yung ano niya, ito yung tail niya, tatagos lang din, walang moment arm. So, isipin nyo, class, gagawan natin siguro siya ng step mamaya para hindi kayo malito. Okay. So, isipin nyo, class, kapag nag-moment na kayo, halimbawa, kukunin mo si AY, pwede na nating i-moment yung 4 kilonewtons, no? Basta ito invisible na siya, ilalagay natin lahat ng step na para mapapadali kayong lahat. Okay. So, dito tayo, mag-moment tayo kay B. Summation ng moment kay B is equal to 0, clockwise positive. Okay, ganyan na lang muna siguro, no? So that yung AY natin, class, is 10, no? Minus, etong 4, di ba? Etong 3, sabi ko nga, hindi siya pwedeng i-moment kasi wala siyang moment arm. Tatagos lang kasi siya kay B, kay point B, di ba?
Kaya nga doon natin nilagay yung tail. Okay. So, 4 kilonewtons times 5 meters is equal to 0. So, that yung AY natin, class, is 2 kilonewtons. Sana na gets. And yung BY natin, class, will be 2 kilonewtons din kapag nag-summation of forces kayo. Diba? Okay. So, medyo nakakalito siya. Ang una na siguro natin gawin, i-summarize na natin, no? So, kapag may inclined plane, class, ganito nang gagawin natin. Halimbawa, number 1, kapag may inclined plane, no? Isipin natin, ito yung head. And tail. Yan, ganyan na lang siguro. So, ang step 1 siguro, no? Kunin mo muna yung fx and fy. Solve fx and fy. Number 2, yung head na tumatama sa point. Okay, so naririnig naman to. Etong head na una is tumatama dito sa point, no? Put tail na lang siguro. Put the tail in the point of action na lang. Point of action ng force. Ito yung sinatawag natin point of action. Lagyan natin siya. Yan. Kumbaga, class, pinatagos lang natin to. Yan, pinatagos lang natin. So, etong 5 kilonewton na to is same lang din sa 5 kilonewton na ito. No? Basta ganun lang siya. Hindi na kayo masyadong mag-overthink. Okay. Tapos, yan, ganyan lang siya, di ba? Tapos 3, moment na. Pwede na kayo mag-moment. So, take note nyo, class, na ang pwede nyo lang i-moment dyan is Fy only. Fx ay tatama. Hindi, wag na. So, Fy only ang pwede nating ma-moment sa only Fy component can be moment. Yan, pag ganyan na lang. Kasi ito, naging ano lang siya, di ba? Naging vertical siya. So, ganyan siya, class. Kapag inclined plane, aralin nyo siya kasi mahalaga siya. Okay. So, another example ba? Kaya na siguro, no? Sige, another example. Baka malito kayo eh. Gusto ko, class, sana yung mga ganitong tanong makukuha nyo na. Okay. So, halimbawa, meron pa tayo ulit na load. Pag ganito naman, yan, pag ganito. Yan. Pag ganyan naman, class. Tapos, meron siguro tayong 10 kilonewtons naman. Yan, tapos, ito yung point mo, point of action mo, sabihin na lang natin. Tapos, ganyan. Tapos, 3 meters na lang. Yan, pag ganyan naman. Okay. Okay, class. So, okay, ano yung step 1 natin? Wala pa pala tayong slope. Ito naman yung sabihin natin na 3 naman to. Ito naman yung 4 ngayon. So, anong unang step? Syempre, kukunin natin yung angle, no? Ano ba yung angle natin dyan, class? Shift tan ng opposite na 3 all over 4 is equal to 36.87.
O, baka may mali to Yung kanina, 53.13. Kasi 4 ito. Ito 3. Okay. Okay. So, since nakuha ko na yung angle niya, pwede nating tanggalin. Tapos kukunin ko ito na 36.87 degrees. Ayan. So, kunin ko yung component niya, no? Kunin ko yung component niya na pag ganito. And yung pag ganito naman. Maliit na lang. Sana nagigets. So, fx natin will be 10 cosine angle. 8 to class. Tapos yung isa is 6. Tama ba? 8 squared plus 6 squared is 10. Okay. Yan. Yan ang magiging component niya, no? So, pag nakuha nyo yung component, sabi ko nga, pwede nyo na sigurong isolve si ax is equal to 0 na pag ganito is positive. Okay. So, lagay lang natin yung mga reaction. AY, BY. Pasensya na kayo sa sulat class, medyo may namadali ko na. Assumption nyo is AX na pakanan din. Okay. So, pakanan is AX. And pakanan din yung FX, no? Na 8 plus 8 is equal to 0. So, yung AX natin class will be negative 8 kilonewtons. Sir, paano pag negative yung answer? Meaning lang is mali yung assumption. Mali yung assumption. Okay, mali yung assumption, no, pag ganyan. So, sir, ano yung magiging mali? Ito po bang direction neto or direction ng AX? Class, ang magiging mag-a-adjust palagi is yung reaction. Reaction will always adjust, di ba? Ganyan. Kasi class, etong mga reaction natin na pataas, tapos ito is pakanan, assumption lang yan di ba? Eto hindi naman natin to inassume na ganyan yung direction niya kasi yan talaga yung direction niya. Okay. So, ang mangyayari lang class kapag ganyan, gagawin nyo lang, AX is equal to 8 kilonewton na siya, gagawin nyo ng positive, pero yung direction niya pala is pakaliwa. Kasi ang assumption natin dito is pakanan, di ba? Magiging ganito lang siya. Yan. Yan. Pakaliwa pala siya. Yun lang yung tunay niyang anyo, kumbaga. Kasi kung iisipin mo nga naman class, eto, sabi mo, may humihila na pakanan. So, dapat kung magre-react ka, pakaliwa, kasi pipigilan mo siya, di ba? Kailangan maging zero yung equilibrium natin. Hindi dapat gagalaw yung beam natin. Kasi kapag ganito yung reaction mo, class, kumbaga tinulungan mo pa yung kalaban natin. Kalaban natin kasi itong mga load na to Etong mga reaction natin yung kakampi, di ba? So, dapat pipigilan natin siya. Ganun lang, di ba? Okay. So, kung ito yung ano natin kanina, yung beam natin, kopyahin ko lang ulit. Tapos, gawin na natin yung tagus-tagus. Isipin nyo na lang class, ano na lang siya. Ang tawag na lang natin sa kanya is tagus-tagus. Okay? Tagus action. So, alisin lang siguro natin. Para ano. Yan. So, patatagusin na natin siya, no? Tumagos na siya. Ito yung... Wag na nating ilagay yung 10. Kasi baka malito kayo. Pero sige, ilalagay ko. Hanip na yan. So, kapag basta invisible lang yung 10 na yan, yung components lang palagi yung kailangan natin. Ito is 8. Ito is 6. Diba? Okay, basta note nyo class makinig kayo. Note na yung 10 is invisible lang. Ang need lang natin is always component. Needed. Yan. Okay. So, kapag nag-moment tayo class, moment B is equal to 0 natin. So, yung AY times 6, di ba? Minus 6. Baka may mali to. 6 times 3. Di ba? Is equal to 0. AY natin class will be 3 kilonewtons. Tapos BY natin, summation ng forces, vertical lang,
3 kilonewton lang din. Is equal to 0. 6 minus 3. By minus plus. Yan. Ito na yung magiging sagot. Okay, sana class naintindihan. Mahalaga yung inclined na yan. Sabi ko nga. Sa taras natin. Sa P2. So, pag hindi nyo naintindihan yung inclined, yan, medyo mahihirapan tayo, no? Okay. So, ganyan siya. Tapos, halimbawa, no? Dito sa inclined, dito pala sa inclined. Nakuha na natin si AY. Additional lang class. Nakuha na natin si AY na 3 kilonewtons. Tapos yung AX natin na 8 kilonewtons. Yan. So, kapag nakuha na natin siya class, halimbawa, baka may itanong ako. Halimbawa, yung una is vertical. Pangit ang sulat ko. Hindi ko matanggap. So, vertical reaction at hinge, di ba? Tapos, horizontal reaction at hinge. Di ba, ito class, yung vertical natin is yung AY. Yung horizontal natin is yung AX, di ba? Tapos class, baka may tanong ako, reaction at hinge support. Okay. So, kapag may tinanong akong ganyan class, ang meaning lang niyan, ito yung resultant ng Fy and Fx. Fy and Fx, di ba? Kasi kung makikita nyo class, etong hinge natin may horizontal reaction which is Ax, di ba? Tapos meron din siyang vertical reaction, no? Meaning magkakaroon siya ng resultant na pag ganito. Though hindi nyo naman na need isulat. Basta ito lang isisipin nyo. Na kapag reaction yung hinahanap, yun yung kanyang resultant, no? Yun yung kanyang resultant. Eto sir, kapag ang tanong naman class is reaction at roller support, hindi mo naman nahahanapin yung resultant dyan, di ba? Hindi mo nahahanapin yan. Kasi ang reaction niya class, isa lang, di ba? By lang. Wala ka namang invisible na ganito. Alam ka naman yung resultant mo maging ganyan din. Wala ka namang horizontal, di ba? So, ang reaction niya class, eto na lang din. Di ba? Ang may iba lang class, etong reaction sa hinge support, which is yung resultant ng Fy and Fx. Paano ba natin kinukuha yung resultant? Ito lang, di ba? Fy squared plus Fx squared. So, ganun lang siya. No? Baka kasi may magtaka. No? May magtanong next time. Ito siya. Pag resultant at hinge support, resultant lang ng Fy and Fx. Resultant lang nito ng hinge support nyo. Okay? Tatandaan nyo to class. Baka kasi itanong ko rin siya sa quiz. Ganun lang naman siya. Easy lang naman. Kapag nakuha mo na Ax and Ay and Ax, makuha mo na rin kaagad yung reaction. Okay class, so summary tayo siguro. Kapag distributed loads, una is what? Area. Number 2, centroid. Then put point load. Ganun lang, di ba? Pag inclined, sabi ko nga kanina, number 1 is solve for Fx and Fy. Number 2 is tagos-tagos. Hindi nyo na kailangang alamin kung ano siya. Basta, kung ano yung madaling term class, yun na yung gawin nyo. Tagos-tagos, tapos moment na. Fy lang ang
pwede mag-moment. Mag-moment. Kasi yung fx ay tatama lang din sa beam, no? Lang sa point ng beam. Paano yung tatama lang sa point ng beam, sir? Halimbawa, eto siya. Eto yung fx mo. Hindi mo siya mamomoment kasi kapag minoment mo siya, class, wala rin naman tayong moment arm. 'Di ba? Ang mga moment lang natin, andito lang. And nandito sa baba. Kasi next time, ituturo ko na yung kapag meron tayong truss tuloy. Meron tayong member, ganito siya. So, hindi ko pa naman siya nire-require ngayon. Next time na natin siya gagawin. Diba, meron tayong force dyan. Tapos force dito. And force dito. And force dito. Yan. Magkakaroon na tayo ng distance dito. Halimbawa, 6 meters. Tapos 10 meters. Yan. Ito na yung medyo nakakalito. Nakakalito kasi sa una lang naman nakakalito yan. Pero next time na yan, sa P2 na. Wala yan. Wala sa quiz yan. Huwag kayong mag-alala. So, ito lang yung pinakatatandaan nyo, class. Yan. Ito, yung distributed load nyo and inclined load. Yan lang. So, that's it for today. And heart. Yan. Yan. Diba? Good luck, class. Sana intindihin nyo yung topic na to kasi mahalaga talaga siya. Thank you so much.